Mula sa pagtalakay sa temang kamatayan at paggamit ng bungo sa kanyang obra, nag-iba na ang medium ni Alvin. Buhay na bala o live bullet na ang kinakaskas niya sa liha. Ito ang naging tema ng pinakahuling show ni Alvin sa West Gallery sa Quezon City, ang Killing Box. Sinasabi nila na pagka binawasan ng baril, mababawasan ng violence, ng guns. Di totoo yun, nasa tao yun. So ako parang I made it an initiative to make something that would say na pag ang tao nag-decide na huwag nang gamitin to, di ba? Collective nga sana parang ganun. Wala yun, yung gun culture. Kasi it's a menace to society. Ang mga bala, i-donate lamang daw ng ilang kaibigan. Sa unang tingin, akala mo'y simpleng iginuhit lamang sa liha ang mga imahe ni na June Pala, Marlene Esperat, Leo Mila, Edgar Damalerio, at Gerson Hinolan, mga pinaslang na mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakakatakot yung thought na, di ba, these people, diba, kayo, they expose irregularities sa society, government. So, gumawa ko ng portraits nila. Sige, 5 pieces yun, ng portraits ng mga journalists na pinatay dahil sa kanilang ginagawa. From USP na traditional. Isang tao yung pwedeng masaktan at mapatay nito, di ba? So, this has less one bullet sa sandamakmak na bala. Iniinit. Sumakit yung kamay ko eh. Ang paggamit ng sariling kuko ay paraan ng pagbabahagi ni Alvin ng sarili sa kanyang obra. I grow my own medium, parang ganun. Okay, galing na sa'yo. Sa akin na. Okay. So, once, every 3 months siguro, pagka medyo mahaba na siya, Magawa ka na. I use it as a medium. I draw portraits of friends and family. Tapos punta ako sa bahay nila.
ang pamamaraan ng paggamit ng bahagi ng katawan ng tao sa sariling likha ay ginagawa rin ng isang artist na nakabase sa Nueva Ecija. Wala mang formal training mula sa isang art school, si Elito Circa. Matagal na raw niyang naisip gamitin ang parte ng kanyang katawan bilang medium sa pagpinta. Kahirapan ang nagtulak kay Elito, kaya niya naisip gamitin ang sariling buhok bilang brush. Nung bata kasi ako, hindi pa ako nakakita ng tunay na brush o yung commercial brush. Kaya ang ginagamit ko na brush noon, kumukuha lang ako ng buhok galing sa akin. Tapos yung tatay ko noon, nilalagay niya sa elemento ng element ng TV, yung antena. Kakatin yun, tapos ilalagay ito. Yan iipitin. Yun na yung brush ko. Hindi hadlang yung kahirapan para matuto sa sining. Mula sa paggamit ng buhok, nag-eksperimento pa sa Elito hanggang sa naisip niyang gamitin naman ang sariling dugo. Pagka halimbawa sinasabi nila na hindi dapat ginagamit yan sa pagpipinta ng ng kahit ano eh. Kasi dugo nga yan. Anong nararamdaman niyo pagka may mga ganong kritisismo? Ang kuhaan ko na lang doon, maunawaan nila yung yung tunay na kahulugan ng ginagawa ko. So, una, pag-ibig. Pangalawa, yung reincarnation. Paniniwala sa buhay at kamatayan din. Buhay na mabuhay na muli. Ang self-portrait na ito ni Elito at ng kanyang asawa ay pininta ng walang halong ibang medium, kundi dugo. Ginagamitan ko ng blood. Yung mga pinta ko, lalo na sa portrait. So, pagmamahal, pag-ibig. Noong panahon na hindi pa high-tech ako noon, hindi pa ako high-tech, cutter yung ginagamit ko noon. Cutter, yak talaga. Word na word nung dating noon eh. Pinaunlakan kami ni Elito na ipakita kung paano niya ginuguhit ang isang obra sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo.